Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kaguluhan sa Eat Bulaga. Breaking news! Dating official Facebook page ng Eat Bulaga na may 18 million followers, deleted na. Tila nautaka ng legendary trio na sina Tito, Vic and Joey at legit Dabarkads ang Tape Incorporated ng halushos dahil wala na or deleted na ang nasabing page na dating Eat Bulaga na mayroong 18 million followers. Matatanda ang sina Tito, Vic and Joey at legit Dabarkads ang namahala at nagparami ng dating Eat Bulaga official Facebook page. Gayun din ang Eat Bulaga YouTube channel na kamakailan lang ay naagaw na ng Tape Incorporated. At tila hindi na makakapayag pa ang TVJ na maagaw din ng Tape Incorporated ang nasabing Facebook page na may 18 million followers. Kung isi-search natin ngayon ng Eat Bulaga sa Facebook, ito ay wala na nga at hindi na makikita. Samantala, nagsimula ng mag-upload ng mga bagong content ang Television and Production Exponent or Tape Incorporated sa original Eat Bulaga YouTube account noong Sabado, September 9, 2023. Ilang buwan ding hindi nagamit ng magkabilang kampo ang original YouTube account ng Eat Bulaga na mayroon na itong 5.3 million subscribers sa ngayon. Makikita sa account na naka-upload na rin ang music video ng bagong theme song longest running noontime show na tahanang pinakamasaya, Eat Bulaga. Naka-upload na rin dito ang mga video clip ng mga segment ng Eat Bulaga katulad ng G sa Jedli, Ikaw ang Pinaka, May Pakay Sayo, Word of the Rings at Pinaka-Ibi Happy. Ayon sa ulat ng 24 oras, kinagabihan noong Sabado, kinumpirma ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque na naibalik na sa kumpanya ang full access ng nasabing account. Nawalan daw sila ng access sa YouTube account nung umalis sa kanila ang isang empleyado na hindi na i-turn over ang email address at password nito. Dagdag pa ni Garduque, batay sa records ng YouTube, Tape Incorporated ang may-ari ng account base sa mga resibo sa paggawa ng account pati na ang bank account na nakalink dito. Ibig sabihin nito, mapapanood na rin muli ang Eat Bulaga sa nasabing YouTube channel sa mga susunod na araw. Nauna nang naiulat ng Philippine Entertainment Portal noong September 6 na naibalik na sa Tape ang access sa YouTube account nito matapos mapansin ng mapanuring mata ng netizens na napalitan na ang cover picture ng Eat Bulaga YouTube account kung saan nakalagay na rito ang bagong logo ng show na umi-ere sa GMA7. Kahapon, Linggo, September 10, 2023, sa 24 oras pa rin ng GMA7, nagbigay ng pahayag ang kampo ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o TVJ kaugnay ng pagsasapubliko ng Tape ng pagkabawi nila ng control sa YouTube account ng Eat Bulaga. Nabahala raw sila dahil inamin ng Tape na dati silang walang access sa YouTube channel ng Eat Bulaga. Iginiit din nilang ang may-ari ng account ay ang may-ari ng email na nag-register ng naturang account, hindi ang Tape. Ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, abogado ng TVJ Production ng EAT ng TV5, we find the news very disturbing. Tape is announcing to the public that it regained access to the Eat Bulaga YouTube channel. This means they previously did not have access. The owner of the YouTube channel is the owner of the email used to register it. It is not Tape. That is why they never had access to this account. Sa mga naunang lumabas na balita, si Jenny Ferry umano ang may likha ng YouTube account ng Eat Bulaga at di umano'y napaka-copyright pa niya ito. Si Jenny ang dating Executive Vice President for Production ng Tape na pagmamay-ari ni Romeo Halushos Sr. at Tony Tuviera. Dagdag pa ni Attorney De La Cruz, the content of that YouTube account are past episodes of Eat Bulaga. The copyright of those shows are all derivative works belong to TVJ. Pinag-uusapan na raw nila ang nararapat na legal na hakbang na maari nilang gawin laban sa Tape. Ayon pa sa abogado, we are preparing the appropriate legal action against Tape. This may constitute a cybercrime if they hack into account or made misrepresentations to YouTube. Kinontra naman agad ito ng Tape lawyer na si Garduque. Pinabulaanan niyang na-hack ang nasabing YouTube account to their favor. Pahayag ni Garduque sa pahayag na inilabas sa 24 oras, Tape did not hack the account. Tape will never do such a thing.
Thus, it is not liable for cybercrime. Being the owner of the account, Tape was able to coordinate with YouTube to change the email and the password and the new contact person in behalf of the company. Ipinaliwanag din ni Garduque na ang hindi pinangalan ng empleyado na may gawa ng account ay nakakontrata pa noon sa Tape. At naipakita raw nila sa YouTube ang mga katibayan na sila ang totoong nagmamay-ari ng account, pati na ang link bank account sa nasabing channel. Siya ang ginamit na pagtukoy ni Garduque sa hindi pinangalan ng dating empleyado, kaya babae nga ang may gawa nito noon. Saad pa sa pahayag, the person who made the account was an employee of Tape when she made the account and she made the YouTube account in behalf of Tape Incorporated. Tape Incorporated is ready to show the official receipt from YouTube, stating that it is the one which is spent to create the account. The bank account linked to the YouTube account is likewise owned by Tape Incorporated. Samantala, narito naman ang buong pahayag at opinyon ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila TV. Okay, tanong ko lang po, attorney, yung pong sa YouTube, kasi po may lumabas na article kahapon na susubukan ko pong bawiin yung pong YouTube account. Paano po ba ang mangyayari? Nababahala kami sa ganung balita dahil inaamin nila na wala silang access. Kung sila ang may-ari, bakit wala silang access? Ang paniniwala namin, yung email na ginamit sa pagre-rehistro sa YouTube, ang totoong may-ari. Lahat naman ng may YouTube account, alam yun, na yung owner ng email, ang owner ng account. At yung contents noon ay mga past episode shows ng Itbulaga na ang copyright noon, ang may-ari ay si TVJ. Kaya kung totoo man na sila ay nagka-access, baka ito ay cybercrime kung nag-hack sila or nag-make sila ng misrepresentation sa YouTube na sinabi nilang kanila. So, iimbestigahan namin at kung ano ang magiging resulta ng investigasyon, we will act accordingly. Kung kailangan magsampa ng kaso, magsasampa kami. Last na lang po, yung kung sa Facebook po, kasi po napansin ng mga fans na wala po yung official Facebook ng Itbulaga. May idea po ba kayo kung ito po ba in-publish muna or ano po bang nangyari? Wala kaming idea sa Itbulaga site. Yung sa EAT kasi, yun lang ang alam namin. Opo, Steve. Thank you very much Salamat. po. Salamat. So, ayun guys, napanood nyo po si Attorney Buko. So, sabay lumabas si Attorney Buko tsaka si Attorney Maggie. So, nung habang kinakausap ko si Attorney Buko, naka-uwi na si Attorney Maggie. Well, ang importante naman ay natanong ko sa side ng TVJ kung ano ang kanilang reaksyon at doon po sa YouTube channel na nakuha ng Tape Incorporated. Yung sa Tape naman, yun lang din naman ang tatanong ko, and yun namang sinabi niya, yun namang naging statement nila, klaro naman din na sinabi nila, sinulatan nila at nakuha nila yung YouTube channel. Pero at least yun po, narinig po natin from the side of Attorney Buko mismo, yun nga, tataka sila, bakit yung may-ari ng email, yung gumawa ng account, diba? Tapos parang kinuha sa kanya, kinuha doon sa may-ari ng email, yung pong YouTube channel, dalawa lang daw yan, either nga na-hack, yung isa na sinasabi, or either nag-misrepresentation sa Google. Nagsulat sila, sinabi nila sa amin yan, kahit hindi naman talaga, para po makuha yung pong account na yun. Pero either way, gagawan po nila ng paraan para po habulin, para po makuha uli yung pong channel. At kasi yan ang paniniwala po nila, yan ay rightful own na pag-aari ng Tito Vic and Joey, ng kanilang grupo, ng kanilang kampo. Kaya po subukan po nilang makuha ulit at ma-retrieve po ulit mula po sa Google. So I'm not sure kung how will that work, kung yung mga korte ba pag kinasuhan yung Tape, kaya bang utusan yung pong Google na ibalik nyo yung email kay... I'm not sure if nagkaroon na ng ganitong kasing kaso sa Pilipinas. So kung sakali ito ang mauuna, it will be very interesting to see. Okay? Kasi po, agawan ng YouTube channel. Okay? Ngayon lang ako nakarinig niyan sa Pilipinas. Siguro mag-research din ako sa abroad kung nangyari na yan, kung nagkakaroon ng parang agawan ng YouTube. At kung ano ang sinabi ng korte. Kasi nga po, yung mga, hindi yan parang hindi yan parang kotse o parang bahay na titulo sa iyong pag-aari. Yan kasi, yung mga channel na yan, ay pag-aari lahat ni Google. Okay? Yung parent company ni YouTube. At pinapagamit lang niya sa mga users niya. Meron siyang mga rules, meron siyang mga policy, paano gagamitin yan. Pero yung ownership talaga ng mga channel
ay hindi, kumbaga ako hindi ko naman pag-aari itong aking channel, although ako yung nagkukontrola. Kasi si YouTube pa rin ang may-ari nitong aking channel. So yun ang it will be very interesting to see kapag humantong sa korte. Siguro ang pwede nilang isampa is na kaso is kung paano nakuha ng tape yung pong channel, kung paano nila na-acquire. Siguro kung dinaan nila in a means na tingin nila Attorney Buko ay illegal, so yun po nila isasampa yung pong kaso. Ganun po nila ididirekta para po mabawi ito pong channel. Pero sa ngayon po, iniimbestigahan, tinitingnan po nila muna kung ano po yung nangyari. Tapos pagkatapos po nun, September 25, doon po magkakaalaman kung ano po ang magiging desisyon para po sa injunction. Pero bago mag-25 ay haharap pa po yung mga ibang witness. So abangan po natin kung ano po yung mga magiging developments pa. So we are still waiting for 3 more witnesses from the camp of tape. Okay, so yun na yung mga mabibigat na pangalan. So abangan po natin kung anong mga araw po yan. So alamin po muna din po. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Tayo po, malapit na din naman matapos yung injunction. Tapusin na po natin para po at least first hand po makita po natin kung ano po yung mga nangyayari at ano po yung kahinatnan nito pong Marikina case ng Tape versus TVJ. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.